Sabi pa po nila, safe po talaga. May paintulot naman po sila Na na safe po tumawid. Safe na tumawid. Gano'ng kataas ba, sir, yung bridge? 30 feet May po. 30 feet Mga 30 feet po. mataas din. Tapos saka puro bato po yung babagsakan eh. Yung mga hospital bills niyo ba, sir, binayaran po ba ni Dalintiwan Resort? 6,000 lang po yung nabigay sa amin. Simulaan po nung hindi po lahat. So, nagbigay sila pero kulang lang, sir? Opo. Okay. Hindi ko naman sinasabing mali sila. Talaga po naman pananagutan ng resort po yung nangyari. Wala po siyang business permit, Andon Luis. Ang meron pong permit ay yung Dalintiwan Resort. Sabi nila, kung talagang hindi magbabayad si Mr. Rislado, ay mapipilitan silang magsampan ng demanda. Coordinate po yung team, sir. Schedule natin dun sa tanggapan ni Mayor para doon na mismo i-reduce into writing yung agreement. And hopefully, no, mag-comply si Sir Luis Clado. Otherwise, idaan natin po sa legal process. Okay. Meron pong rehistradong kumpanya o resort dito sa amin na ang pangalan po ay Dalintiwan Resort. Ito po ay pag-aari ng pamilya Clado. Sila po ay magkakapatid na lamang ang nagmamanage dahil namatay po ang mga magulang. Now, so matagal na po merong business permit ang Dalintiwan Resort. Now, hindi naman po lingid sa kaalaman ng lahat dito sa Mayhay na meron pong family conflict ang pamilya Clado dahil ang isang kapatid nga na nangangalang Luis Clado ay gusto niyang hingin na yung share or gusto niya ay talagang meron siyang regular na matatanggap. Pero dahil ito ay usapang pamilya, hindi naman po pwedeng makialam ang LGU. So, ang nangyari po nito ay nag-ooperate po ang Dalintiwan Resort ever since. Now, mga 1 or 2 years ago, nagkaroon po ng operation si Luis Clado na isang kapatid ng may-ari. Isa rin may-ari ng Dalintiwan Resort. Nag-operate po siya ng mag-isa at pinangalanan niya ito Don Luis Resort. In fact, ang ginagamit po niya dating gate ay doon sa baba, malapit sa bridge. Meron po siya doon tarpaulin, meron siya mga offer, mga amenities na ino-offer. At ang kanya pong pag-charge sa entrance at saka other amenities ay mas mababa kaysa doon sa Dalintiwan Resort. So doon po siya nag-operate sa baba. Now, nag-file po ng complaint ang mga kapatid niya dahil ayaw nga nila na magkaroon pa ng separate operation ng resort within a resort. Kung basta meron ng resort ng Dalintiwan, may mag-operate pang isang resort, ayaw nila ng ganun dahil mahirap nga. Unang-una, yung pong Don Luis Resort, wala po sila dong lifesaver. Wala silang first aid personnel. So, hindi po siya nararapat na mag-operate. Plus, nung pina-inspection ko po sa aming team ng business one-stop shop, ay lahat po ay may comment. Unang-una, ang comment ng MPDC ay hindi pwedeng magkaroon ng another establishment within the establishment kung walang pahintulot ang majority. Yan po yung una. Pangalawa, yung pong mga struktura nito ay dilapidated na. Kasi po yun yung unang resort na ginamit ng araw-araw pa. So yung pong building na naandun ay supposedly pinapa-abandon na namin dahil hindi na safe. Pangalawa po ay yung comment doon sa hanging bridge ay it's not safe anymore. Kaya dapat ay bawal. So yun po, pinatigil po namin sila nung inspection namin noong July 2024. I think July 17. Sinulatan po namin sila ng 21. So, inaakala po namin ay wala na pong operation ang Don Luis Resort until nung pong nagkaroon ng problema na merong na-aksidente. So, yun po. So, sir, ano masasabi mo? Kayo po ba mismo yung owner o corporation po yun? Corporation po talaga yun, magkakapatid. Tulad po ng sinabi ni Mayor. So ngayon sir, since corporation po yung Dalintiwan, bakit kayo lang po yung nandito humaharap po dun sa mga na-aksidente? Yun nga po ang gusto kong mapatawag din po. Kasi talagang hindi ko po naman talaga tatakasin yung problema. Nahingi po ako ng tulong sa kapatid ko. Hindi nila ako tinulungan. Sana maintindihan po nila ako. Pero ayun po, sinabi po, kaharap po si Mayor Romeo, sir, bakit nung pinatigil po kayo, din hindi naman po rehistrado yung sinasabi niyong pamamahala ninyo, bakit hindi po kayo tumigil? Tinanggal ko na po yung tarpaulin ng yung Don Luis. Pero ba't po may na-aksidente po? Ang ginagamit po na talaga, Dalintiwan Resort Original.
Marami po akong Dalitiwan nga sir, pero ang problema nga, hindi na po kayo pinayagan po ni Mayor na mag-operate. Mag-isa po kayo doon. talaga pong wala kaming pagkukunan. Ako po ay PWD na kami mag-asawa. Wala po kami pagkukunan. Hindi po ako binibigyan ng tulong ng korporasyon, ng kita. 4 years nang di binibigyan ako. Wala po kami pagkukunan ng kabuhayan. Hindi po ako nabibigyan ng tulong ng mga kapatid. Kaya napipilitan po akong mabuhay. Wala po akong pinagkukunan. Alam po yan ng mga kapatid ko. Ako po ay PWD na stroke. Talagang, ayaw ko. Hindi po naharap sa akin. May mga hinahabol akong lupa. Hindi sila naharap. Nagpapapirma ako ng AGS, extra judicial settlement. Hindi nila ako hinaharap. Ginagawa nila akong tanga. Ginagawa nila ako pinagtatapon. Ayaw ko. Gusto ko po lang ipatawag yung mga kapatid ko. Magharap-harap kami. Para lang magkaintindihan. Hindi po ako masamang tao. Ako po ay nagninegosyo ng marangal. Kaya lang ay kasi po yun ay personal problem nila, yung hatian ng lupa, pagbebenta. Hindi po kami pwedeng makialam doon sa personal na problem nila unless meron na po mga violente na mangyayari or threat sa isang tao. Saka lang po kami pwedeng pumasok doon o makialam. Pero sa ngayon po, talagang ito ay legal battle na nila. Hindi po kami pwedeng makialam. Ang sa amin lang po is sana yung pag-ooperate po ng negosyo ay lahat po ay compliant sa mga documentation. Ang Dalitiwan Resort po ay compliant sa lahat ng documentation. Ang sinasabi lang po namin ay sana wag na mag-operate yung Don Luis kasi mahirap po yung ikaw ay nasa isang lugar pagka po na pumasok dito sa Don Luis, pumasok dito sa Dalitiwan, hindi na po natin alam kung sino ang magtutulong dito. Kung sakaling may aksidente, sino po ang tutulong. Kung sakaling may mga pangangailangan, sino po ang kakausapin. Hindi po namin kinukonsulte ang mga nag-ooperate ng walang permiso sa LGU. Kaya nga po sabi ko sa inyo, noong July pa lang, kami po ay nagsagawa ng inspeksyon dahil marami po ang nakapagsabi na nag-ooperate po at kung ako naman ay lagi rin nadaan doon sa lugar na yon papunta sa kabilang Dalitiwan, nakikita ko po na mayroong mga karatula. So kinwestiyon ko ang aming BPLO kung ito ba ay mayroong permit, ay wala nga daw po. So yun ang naging reaction po namin na immediately inspection, then advice sa kanila na cease and desist yung pag-operate nila. Sabi ko nga po, kung meron kayong magiging problema pa, ay ako po na may naan dito, tandang dinggin ang inyong mga hinaing at kung maaari ay makatulong sa inyo. Ito naman sila ay hindi nga taga-bahay, hindi nila alam na mayroon palang internal problem. So yun po ang nangyari. Now, sabi ko nga po, last time na willing ako mag-host dito ng pag-uusap sa bayan namin, sa munisipyo, para malaman ko. Akala ko po kasi, after nung nag-usap tayo, ay na-comply na po ni Mr. Luis Clado yung obligasyon sa inyo. Kaya po wala na ako nadinig until tumawag nga ulit sa akin ng staff ni Senator Tulfo na hindi pa pala nakaka-comply si Mr. Luis Clado doon sa kanyang obligasyon sa inyo. At kagabi nga, sabi ko po ma'am, ay kung pwedeng pag-usapan na nila ng mga biktima, alamin kung magkano more or less ang kanilang hinihingin danyos para po hindi na lagi tayong mag-uusap-usap ng halimbawa once and for all, sabihin ng isang biktima, ang danyos na ibabayad sa akin ay ganito. Kung halimbawa pong meron ng bayaran, pipirma na lang sila ng waiver para po tapos na yung usapan. Hindi po yung halimbawa, nagbayad ngayon, next week pupunta, ay nako, meron pa po palang na-discover, meron po palang nabali pa dito o Tapos pag after 1 month, ay hindi po, meron pa pala sa balikat na ay hindi po matatapos ang usapan. Kailangan po, kung maaari, settle na po, pag-usapan na natin kung magkano yung claim nila, iparating natin sa, sa kabilang partido, then pag-usapin kung paano itong bayad ng settlement. Ang sa akin po kasi, yung sa pagpapagamot po, 148,684.43. At hindi pa po kasama po yung pangalawang casting nito. Una pa lang po yun. Wala po kayong estimate. Hindi pa nyo nakakausap ang doktor para, ang sabi ko nga po sana ay atin pong limitahan na lang ang pag-meeting dahil una po rin kabalahan sa inyo dahil malayo ang lugar ninyo. Kaya po sabi ko nga, kung maaaring estimatein nyo na kung magkano talaga lahat-lahat, pati CT scan and everything, kung hanggang kailan kayo dapat mamahinga, para po isang usapan na lang natin. Ayun sa akin naman po, isang buong cut-off lang. Sinama ko po dun yung pati allowance ko. Driver po ako, sir.
sa isa pong company. And then yun po, pati yung overtime ko na matik po na, may overtime po kasi kami lagi na 2 hours araw-araw, pero cash ibinibigay. Sinama ko rin po yun. Yun lang naman po. Kasi yung kulang po namin na naturok sa anti-teta nung dalawa, sinama rin po namin. Pinaka-total ko po, 24,070 pesos. Sa akin naman po, sa awa naman ng Diyos, hindi naman po ako ganong nasaktan. Nung una po, nagpadala sila ng 2,000 sa akin. Panggamot. Okay naman po yun, nakapagpadala sila na bili naman. May kulang lang akong isa yung paturok na anti-tetano. Bali yun na lang po, tsaka yung araw na pinasok ko. Kasi po, ang trabaho ko po, IMC taxi po ako sa Manila. Yung mga move it, joyride, naghahatid ng pasahero. So bali po, ang kinikita ko sa isang araw, nasa 2K, 2.5, ganun po. Full day po akong bumabiyahe. Ang hindi ko naibiyahe po, mga 4 days, ganun din po hindi ko naibiyahe dahil sa pahinga. Ang estimated ko po na ron, 10K, okay na po ako doon, wala na po ako. So ano pong plano po ninyo, sir? Tulad po na sabi ni Mayor, tutulungan po akong lumapit sa mga kapatid ko. Yun lang po talagang way ko. Wala naman akong pinagkikita ang trabaho. So sabi ko nga, may spot report naman po ang kapulisan. Sabi ni Hepe sa akin ay kung hindi sila magkakasundo, ari namang filean ng kaso si Mr. Luis Clado kung kinakailangan. Kaya po hinarap ko na rin ng pulis para i-certify nila na talagang mayroong spot police report naman nun na nagagawa. Then that will be the basis kung sakaling hindi sila magkakasundo to file court case para sa kanila laban kay Mr. Luis Clado. Sa mga nagbabalak po at meron ng nag-ooperate na negosyo dito sa aming bayan, lalong-lalo na yung mga tumatanggap ng mga bisita, mga resort and mga hotels and restaurants, sana po ay mag-comply kayo sa requirement ng ating pamalambayan para po wala tayong problema. Unang-una po ay sa ganyang mga first aid, mga health and sanitation, lalo sa mga restaurant, mga hotel, and sana po ay kumpleto tayo ng mga facilities para mabilis, and wag po sana nating pabayaan ang ating mga bisita, lalong-lalo na po ang Mahayhay po ay isang dayuhin na ng mga turista. Halos 1 milyon turista po ang pumapasok dito sa amin taon-taon. Kung merong mga ganitong insidente at tayo ay napapunta pa sa media, ay kasiraan po ito ng bayan ng Mahayhay. Kaya po sana sa mga nagninegosyo dito, tayo po ay maging maingat sa ating pagninegosyo at compliant po tayo sa lahat ng dokumento na pinapatupad ng ating pamalambayan. Salamat po. Salamat ako sa punong bayan namin sa nangyari dito sa aksidente. Tsaka nahingi ako ng pasensya sa sa mga na-aksidente. Talagang wala po naman may kagustuhan nun. Talaga lang nangyari. Wala po may kagustuhan nun. Salamat po. Bali, magiging final settlement po nito, ma'am, ay kay Frank Teo po ay 250,000 pesos. Kay Spencer Lucero po ay 20,000 pesos. At si Limuel Caparino ay 9,000. At bukod pa po dyan ay ang munisipyo po, ang pamalambayan ng Mahayhay, ay magbibigay din po ng tigli 5,000 sa kanilang tatlo bilang tulong sa kanila dahil nga sa aksidenteng nangyari dito. Ano po ang masasabi niyo po rito? Payag naman po ako para matapos na rin po at wala na rin pong problema din po para close na rin po yung issue po. Kaya naman po sir, ano po ang masasabi po natin kung tatanggapin na po natin ito? Opo ma'am, okay na po yun para, yun nga po, sabi po ni Mayor, para tapos na po. Ganun din po ma'am, okay na po. Para iwas abala na rin po. Taga Manila pa po kami. Okay na po yun. Mayor, ibig sabihin po nito, no, kapag sila ay nagkaroon na ng pirmahan, ay wala na rin po nga habulin po itong mga complaints natin dito po sa kabilang party. Ganun din po ang resort dito po sa kanila. Yes. Ayan po. Tama po yun.
Ma'am, ibibigay na namin yung check na tigpa 5,000. Una po, nagpapasalamat po kay Mayor dahil hindi niya po kami iniwan. Kahit alam kong stress na po kayo, Mayor, di ba? Pagkausap namin kayo. Salamat po, Mayor, lalo na po sa assistant na binigay niyo po sa amin. God bless po. Maraming salamat po kay Sir Senator Raffy sa pag-aksyon. Pangalawa po kay Mayor na hindi rin po kami pinabayaan. Tsaka gusto rin po namin pasalamatan si Sir Wansi ng police station po sa pag-assist po sa amin. Yun lang po. Maraming salamat po kay Mayor, kay Idol Raffy dahil na-actionan at natapos na rin po ang nangyari na to at ano po. Maraming salamat. God bless po. Unang-una, nagpapasalamat ako sa buting mayor namin. Tulad nga, humingi ako ng tulong para ma-aksyonan din. Talagang ako po yung nagpapasalamat sa inyo, Mayor. Yung po sa mga na-aksidente, talaga kong humihingi sa inyo ng dispensa. At naayos na sa atin. Sana ay makasakay ka na rin para magtuloy-tuloy yung blessing, pare. Sa inyong dalawa, God bless sa inyo. Thank you. Dahil sa pagtutulungan po ni Senator Raffy Tulfo ay at saka ng kanyang mga kasamahan, naisaayos na po namin itong usapin na ito. And I can assure you po naman ito ay isolated case lang talaga ito sa Mayhay. No? And pasyal po kayo dito, napakarami po namin magandang dalawin dito. Nandiyan namin Taytay Falls, nandiyan ang Bukal Falls. Then ang aming napakaluma at napakagandang simbahan dinadayo po ng mga turista talaga dito sa aming bayan. So, halos sa loob po na isang taon, nasa 1 milyong turistang dumadayo dito. Kaya, yan po yung aming pinapangalagaan. Ang reputasyon ng pamalaang bayan at ang mga tourist spot dito para marami pang dumayo at pumuntang mga turista dito sa aming bayan. So, muli po, maraming salamat sa inyo. Sa ating po mga resort owners ay dapat po talaga tayo ay compliant sa ating mga safety measures, sa ating mga first aid facilities, sa ating mga lifeguards. Napaka-importante po yan, lalo't-lalo na ang ating mga bisita ay mga taga-ibang bayan. Pero higit sa lahat, pangalagaan po natin ang kaligtasan ng lahat ng ating mga magiging bisita dito sa ating bayan ng Mayhay. Salamat po. Maraming salamat po, Senator Idol Raffy Tulfo, para po sa pagsisettle po nitong nangyari po sa amin dito po sa Mayhay, Laguna. At maraming salamat din po kay Mayor Romeo. Ayan po, nagbigay po siya ng 5,000 para po sa tulong po sa amin ng LGU at para po sa resort na 250,000. Sa mga kasama ko po ay binigyan po sila ng tigpa 5K para po sa bigay ng LGU at meron po silang 20K na natanggap sa resort. At meron din po yung kasama kong si Limuel na nakakuha po siya ng 9,000 sa resort at binigyan din po siya ng LGU ng 5,000. Nagpapasalamat po kami at nasettle na po at makabalik na po kami sa kanya-kanya naming trabaho. Maraming salamat po, Senator Idol Raffy Tulfo.